Humina at nasa tropical depression category na ang bagyong Maymay matapos itong dumaan sa kalupaan ng Luzon. Para sa weather update, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja. Magandang tanghali sa iyo, Benny. Magandang tanghali, Cheryl. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Nasaan na ang bagyong Maymay at ano-anong lugar na ang dinaanan ng bagyo at gaano kalakas na hangin ang ulan ang dinala nito, Benny? Mula po sa paglandfall nito kaninang alas 2 ng madaling araw sa Magsingal, sa may Ilocos Sur, tumawid din po ito over Abra at sa ngayon po ay nasa Tanudan sa may Kalinga Province. As of 10 in the morning, itong si Tropical Depression Maymay. Ang taglay na hangin, 55 kilometers per hour, malapit sa gitna, pagbugso hanggang 90 kph at kumikilos patimog silangan ng mabagal. Yung mga pag-ulan naman natin ay itala po pinakamataas dito sa may Ilocos Region at Cordillera Region, lalo na po dito sa may Benguet, kung saan nabibilang po yung Baguio City. At aasahan pa rin natin within the next 24 hours, doon pa rin sa mga areas nyo, no, nasa 100 to 200 millimeters. Itong mga ulan na rainfall amount is posibleng mag-cause po ng mga malawakang pagbaha sa mga low-lying areas at yung malapit sa ilog at yung pagguho ng lupa, lalo na sa Cordillera Mountains. Mataas din po ang banta. Habang dito sa Cagayan Valley, in the next hours, ito po ay babagtasin din nitong si Tropical Depression Maymay. At nandyan pa rin yung chance na this afternoon or evening, ito ay tuluyan panghihina bilang isang low pressure area hanggang sa makalampas dito sa may east of Cagayan Valley. May wind signals pa ba nakataas? Yung signal number 1 po natin, so nilift na natin yung signal number 2 dahil nag-downgrade po tayo. So signal number 1, southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northwestern Pangasinan, gayon din po sa Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Benguet. At signal number 1 din po sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, at sa northern and central portions of Aurora. So for the next hours po, malalakas pa rin yung hangin doon. At maliban dito sa mga lugar na nakataas ang signal number 1, saan-saan pang mga probinsya ang dapat maghanda at hanggang kailan natin mararanasan yung hangin, lalo na yung ulan dulot nitong bagyong Maymay sa ating bansa? Pagdating sa hangin, basically yung mga areas po dito sa may northern Luzon, pero yung hangin din na namumula sa may southwest monsoon, unti-unti rin po lalakas. Apart from these areas or those provinces po sa may norte, yung Central Luzon affected na po ng southwest monsoon, gayon din po ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at Western Visayas. So yung pinakang uulanin dito sa mga areas na to, ito pa rin pong Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga area for Metro Manila, at yung mga probinsya din po na malalapit dito sa may Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, and Occidental Mindoro, nasa 50 to 100 millimeters po yung mga posibleng ulan. In the next 24 hours po, mga light to moderate with at times heavy rains po yan. Ito, yung napag-usapan natin, Benny, ay epekto ito, direktang epekto ng bagyong Maymay. Puntahan ko, ang bagyong o typhoon pa rin ba? Itong si bagyong Dolphin, nasaan na ito? Ano ang update? At paano naman ito makakaapekto sa panahon natin dito sa bansa? So si Dolphin po, nasa labas pa rin naman ng ating area of responsibility at patungo pa rin dito sa may Okinawa, Japan, Southern Japan. Higit 1,300 kilometers away po ito sa may Batanes. So napakalayo naman niya para maka-affect ito ng directly sa alimang panig ng ating bansa. Pero yung enhancement ng southwest monsoon, nakikita natin yan at mas lalong makikita natin kapag humina na at nalusaw itong si bagyong Maymay. So hanggang weekend, we're expecting na yung Luzon pa rin po at saka Western Visayas, lalo na itong kanlurang parte, ay makaka-experience po ng malalakas pa na bugso ng hangin at ulan. So hanggang kailan magiging ganito ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, Benny? At least for Luzon po, hanggang Sunday, meron pa rin tayong pabugso-bugsong malakas na ulan at malakas nga po ang hangin, habang dito naman sa may parting Eastern and Central Visayas, Mindanao, mapapanatili naman po yung kanyang fair weather conditions. Nandiyan din yung possibility na mag-extend to ng mga ilang araw pa pagsapit po ng Monday and Tuesday, pero gradual na yung improvement niya sa weather. So makakahinga-hinga na tayo mid next week? Yes, at least for now. Mukhang yun po yung nakikita natin. Pero may iba pa ba tayong ibang weather systems na binabantayan sa loob at labas ng PAR na posibleng bumuntot or sumunod dito sa bagyong Dolphin at bagyong Maymay?
Yung mga nasa labas po ng PAR ng mga weather disturbance, napakalayo naman po, no? So, ang minomonitor lang natin for now is si Bagyong Maymay plus si Dolphin. At siguro by until middle of next week, wala pa po talagang hahabol or papasok ng PAR. Ayun nga, that's good to know na makahinga-hinga naman po tayo. Thank you for the update, Pag-asa Weather Specialist, Benny Estareja.